Kasi asang-asa sila na ipagdadasal sila. So kaya nakatutulong itong celebration na to para makita natin na hindi pwedeng puro selebrasyon. Isang araw, paghahandaan rin natin ang kamatayan. Yamang na pag-uusapan na din ang Undas, alam niyo bang isang Bulakenyo ang may akda ng isang sikat na libro na True Philippine Ghost Story? Kilalanin natin si Christian Banyares. Kwentong katatakutan ba ang hanap mo? Hoy! Ah! Ano kaya problema niyo? Tara't basahin ang librong ito. Sa dami ng uri ng kwento na maaaring isulat, horror o katatakutan ang isinusulat ng ating kababayan na si Christian Rodsel Banyares. Personal experience kasi, nagsimula yan nung 4 years old ako. Meron akong nakita doon sa bakuran namin na may tumitingin palagi sa akin lalaki. Tapos nakasuot siya ng black. So, sinasabi ko rin sa mother ko na, Mami, paalisin mo nga yan. Kasi kanina pa yung lalaki na naka-black na yan eh. So, yung mom ko naman, una, deadma lang. Hindi niya pinapansin kasi lahat naman ng mga kids, di ba, nanonood ng TV, so baka ganun lang. And then, nung mga nagtagal, lagi kong sinasabi yun eh, na may nakikita ako, palagi niya akong tinitingnan, palagi niya akong sinusundan. Medyo kinikilabutan na yung mother ko. And then, nag-start daw ako na lumudura ako sa floor ng bahay. Iniisip nila ngayon kung normal ba yun, bakit ko ginagawa yun. Yun kasi yung pagdura sa bahay, sign kasi yun na may nakikipaglar ng spirit sa kanya. Mula ng insidenteng iyon, isinasama na si Christian ng kanyang ina sa pagpasok sa eskwelahang pinagtuturuan nito. Pero pagka tanghali kasi, pinapatulog niya ako doon sa isang vacant na room. Iniiwanan lang niya ako doon habang nagtuturo siya. And then, yun na nga, bigla akong nagsisigaw. And then, tumakbo sila kasama yung mga students. Bakit ako sumisigaw? Akala nila nahulog ako o kung na paano na. Ang sinasabi ko daw noon is, paalisin nyo kasi hanggang dito sinusundan niya ako eh. Tapos ginigising niya ako. Hindi siya yung apparition lang eh, na normal. Talagang ramdam ko na, alam mo, nakaka-distract siya talaga. Nararamdaman mo physically, tinutulakan niya. And paggising mo, yung itsura niya is hindi siya talaga nakakatuwa eh. Sobra siyang nakakatakot. And pag sigaw ko, bigla siyang tumatakbo. dahil sa pangyayaring ito, kumonsulta ang kanyang mga magulang sa mga eksperto sa paranormal. Ayon sa isang manggagamot, nakatuwaan lang daw si Christian ng mga gumagambala rito. So lumipas yung mga panahon na hindi na siya naulit, nawala na siya. Pero sa isip ko, may nangyari talaga eh, na may nakita akong mga hindi usual. And each time na tinatanong ko yung parents ko, especially yung mother ko, kung ano ba talaga yung nangyari, ayaw na niyang i-open up. Parang yun yung isang topic na iniiwasan na yung pag-usapan namin. Siguro kinikilabutan pa rin siya. Pero yung curiosity sa isip ko, nandoon eh. Ano ba yun? Ano ba yung nakita ko? Yun siguro yung reason na kapag nakakita ako ng something about yung mga supernatural, like books o yung mga palabas, na-attract ako eh. Meron ako laging gustong i-open na topic na parang hindi gustong pag-usapan ng kahit sino, na natatakot sila. At ako naman, kaya ako gustong malaman kasi baka maulit. Dahil dito, nang dumating sa kanya ang pagkakataon na makapagsulat ng libro tungkol sa mga kwentong tulad ng kanyang karanasan, hindi na niya ito pinalampas. Yung opportunity na magsulat,
sometime August 2004, na-drop by ako sa National Bookstore. May nakita akong book. So, nakita ko yung True Philippine Ghost Stories. That time, books 1 and 2 pa lang ang naka-issue. Now, I started reading. And then, napansin ko, yung first page niya, may ganito, na kung meron kang mga experiences ng supernatural before, in-encourage nila na i-email mo para may compile para sa book 3 or 4. So, nag-send ako ng story sa kanila. And then, after ilang days, nag-reply yung publisher. Sabi ng publisher sa email, nagustuhan daw nila yung style ng pagsusulat ko. And kung interested raw ako, magsulat daw ako ng book sa kanila. So, syempre, nung una, hesitant ako kasi sabi ko parang, totoo ba to? Dahil through email lang. I mean, pero ginawa ko rin. Nagkipagkita ako sa kanila and binigay nila sa akin yung specs. Ganito yung dapat mong gawin. Although walang assurance na papapublish yan. Kasi subject sa approval ng bookstore yan. So just do your best dun sa isusulat mo and we will try na i-check kung papasa. Fortunately, na-approve naman siya. I submitted yung manuscript ko, I think that's September 2004. And yung December that year, na-publish yung book 1 ng Haunted Philippines. Sa kasalukuyan, meron ng 6 na librong naisulat si Christian. Doon sa mga books kasi na to, meron akong mga ini-interview na mga psychics. And since na nagta-travel ako, may mga ginagawa akong researches. Meron akong kausap ng mga may third eye. So, sila yung nagkikwento ng mga stories na to. Sa dami ng mga stories na nakwento about white ladies, yung mga nakwento about aswang, merong mga kwento na, alam mo yun, na pag pinakinggan mo, nararamdaman mo talaga na talagang na-experience nila. Iba yung kilabat na nararamdaman pag kinikwento nila. Kapag nag-interview kasi ako, syempre pinipili ko din. Sabi ko nga, may mga stories na magkakamukha na. So, meron dyan lulutang eh. Meron dyan na unique eh. So, pag kinamento sa akin, parang nilalagay ko yung sarili ko dun sa scene. Kung kailan actual na nangyari yung event na yun. Kaya ako siguro na isusulat ng mas mini-visualize ko siyang mabuti. Sa dami ng istorya sa 6 na libro, meron kaya siyang pinakatatangi? Favorite, sa book 1, meron akong favorite dyan, yung Mother's Knows Best. Nakakatakot siya, pero kung i-analyze mo, maganda yung kwento. It's about yung isang mother na maaga siyang namatay. Mas maliliit pa yung mga anak niya. And nung nakamatayan na niya, nasakitin yung isang anak. So palagi niya nire-remind kasi yun nung buhay pa siya na palagi niyang papainumin ng vitamins yung anak ko kasi sakitin siya. So during dun sa wake niya, nagulat yung yaya na bigla na lang yung vitamins nandun sa kama nila. May mga istorya rin siyang naisulat na naipalabas sa programang Wag Kukurap ng GMA7. Sa mga natamo niyang tagumpay sa larangan ng pagsulat, ano kaya ang kanyang sikreto? Yung pagsusulat kasi, ang unang tanong dyan is, bakit ka ba nagsusulat? Diba? So normally, meron kang gustong i-express. Kasi yung writing is, of course, an expression. Kung ano yung mga thoughts, kung ano yung mga ideas na gusto mong i-convey dyan sa mga readers mo. Sinulat ko to, hindi ko iniisip na ma-publish yung book. Hindi ko rin iniisip na magkakaroon ng TV or yung connection o biglang magiging instant author ako. Ang gusto ko lang that time is malaman yung sagot doon sa naging experience ko nung 4 years old ako. So, ang advice ko lang sa kanila is isulat nyo kung ano yung nasa puso. Iparating nyo sa kanila kung ano yung gusto mong sabihin sa mga readers mo. As long as ginagawa mo siya by heart, I'm sure magiging successful ka. Doon sa mga nakabasa at naka-appreciate ng Haunted Philippines at ng True Philippine Ghost Stories,
nagpapasalamat kami sa suporta na binigay ninyo. And napakayaman kasi ng ating country sa mga ganitong paniniwala. So, masarap pag-usapan yung mga kwento sa mga campings, sa mga So, as long as nababasa niyo yung mga books, mga stories namin, masaya kami. Yung mga writers are very happy and fulfilled. Sa mga kababayan ko sa Bulacan, ni-invite ko kayo na sana suportahan niyo po yung books na sinusulat ko, yung Haunted Philippines, at yung mga ibang libro na isusulat ko pa.